na, well, of course, sa Pilipinas, the left, hindi nga makatikim ng, ayaw tumitingin ng talo. So, they continue to demonstrate. Nakikisali naman yung left kasi yung pinatay ni Marcos pa naman niya, inilibing ko doon sa libingan. Nagalit sa akin. Pero yung left, hindi papayag yan, alisin ako dyan. Isa ako sa kanila. I am the first left-leaning president of the Republic of the Philippines. Pero kailanman, I'm just a socialist. Anak lang ako ng mahirap. Anak lang ako ng migrant sa Mindanao. Tatay ko galing Cebu, Banata. Paano ako magkaroon ng mindset na isip mayaman? So always, ang ano ko is, yung namulatan ko sa mata ko, ang hirap. Do you know that in Davao, sa likod ng Ateneo de Davao, used to be a wetland, Pagatpatan tawag sa Bisaya. Nagbahay ang tatay ko dyan pagdating namin 2 months after we arrived Davao. Alam mo, nadismantol. Yung pala, lahat ng lupa sa Davao may-ari. Kaya ako, naglaki ako ng... So yung left, hindi talaga papayag na alisin ako. Iba-iba lang yung kanila kasi, yun nga, si Marcos daw, you know, you have to end the hatred. You cannot hate forever. And we have to stop. Kasi pag hindi mo pinayagan yan, mine is the law. Either you are a president or a soldier or a soldier. You are qualified there. Marcos was a president, no doubt about it. He was a soldier. Wala naman nagsabi na, kung sabihin mo, duwag siya, where's your evidence? May medalya yung tao Ako nga, baski ribbon sa high school, wala. We have to stop hating each other. You know, whenever there is that move to bury Marcos sa libinang ng mga biyane at itong ayaw, bigyan ko lang sa inyo, magprangkahan tayo. Di Ilocandia, the Spanish-speaking Filipinos nasasaktan. Kaya ang hatred, tapusin na natin ito. Sige na, wala na, ashes na yun. It was a bad dream. Kung ginustok ni Cory, pati ni Noynoy, total na presidente na lang sila, bakit hindi nila iniba ang batas? Bakit na sinabi na, yan, si Marcos, hindi pwedeng ilibing yan. Isali mo na si Duterte. Ngayon, kami dito, we are just trying to, you know, you have to temper the ages of time. Hindi naman pwede mas paragi lang tayong galit. Wala nang katapusan yan. Hayaan mo yan dyan. For after all, he was really a president and a soldier. Itong mga Amerikano sunod, ang ayaw ko kasi dyan na President Duterte, nung mayor ako, yun na rin ang banat sa akin. Extrajudicial killing. But this time, okay lang yun, mayor ako. But when I became president, these idiots, hindi na alam kung ano ang batas ng international law. You do not reprimand me because I carry the sovereignty, non-interference.
Lekturan ko lang yung mga Amerikano, pati yung mga UN. Hoy, pati si Obama, baka balang araw kung anong posisyon niya. We are members of the United Nations, correct? So if there is something that you are against in my policies or my behavior, you go to the United Nations and complain. Then the United Nations will order its organs or agencies or human rights you investigate. Then and only then, when there is a report submitted to the Assembly, that you will bring it forth to the floor. Huwag mo akong pagilitan na buhay mo ako ano, kasi I am the President of the Republic of the Philippines. That, I said, alam mo kasi ganito ang Amerikano. Every time mag-criticize sila, hindi lang ako. Talagang itoy-itoy lang tayo pasunod-sunod. Pati armas, hindi tayo makabili sa ibang bansa. We have to seek the permission of the Americans. Now, we bought about 4 F-50s from Korea, American technology. So end user ka Philippines, they would have a final say, whom to sell, whom to deny. Hindi tayo talaga, pre. Ang mga foreign policy natin, kung dito sila, dito tayo. Kaya sabi ko, high time, I will craft an independent foreign policy. So, hindi na ako susunod sa'yo. Malapos mo kami, babuyin mo kami. Kasi sabihin kaagad niya, you know, if we don't stop this practice of extrajudicial killing in our country, who will force the cut of the assistance and the aid that you are receiving. Ang aid kaagad, sabihin putulin. Taka sinabi ko, putang, sabi ko sa TV, putang ina kayong lahat. Mga letse kayo. We were under Spain for 400 years and we endured it. We were under you for 50 years, you Americans. You lived out of the fat of the land. You got the best of our words and everything. And you have the goal to say to me, we will cut your aid. Sabi ko kay Obama, Obama, go to hell. You criticize, kasi parang, I'm likened like a dog on a leash. Parang na tinalian mo ko sa isang poste. Na kung sabihin mo magkamali ka, mag-training ka ng aso mo, hindi marunong magtindig, itapon mo yung pan, malapit, tapos palayo ng palayo, pero there's a Visayan idiom, I don't know if it's yours also. Amin yung, wag mo kami tignang patay gutom. As if we will die. That's usually. Patay is dead, gutom is hungry. Para sinabihin na kayo mga patay gutom. Putang ina ninyo. Kayo ang nagtira sa, I said, you occupied us for 50 years. You lived off with the fat of my land. Do not bullshit me. Kaya sabi nila, nagbili tayo 23,000 kasi yung bore, maluwang na isa yung katatapos ng bala. May rifling tawag nila. Pagpasok niya doon sa loob, mayroon umiikot yan eh. Para na gano'n, para yung spin, paglabas ng may sarili siyang momentum. Pag maghangin o gano'n, diretso-diretso yan. Kasi may sarili siyang... Kaya kung wala, maluwang na, gumagano na ang bala. Pag tama ng target, hindi na butas gano'n na. So that would indicate to you that... kaya nagbili tayo ng 23. Sabi ng isang ulol na senador, we will not sell you the rifle. Okay lang. Sabi ko, actually sa China, pag sabi ko lang na magbili kami,
1 week after, sabi niya, nandito, nakunin na ninyo. Inaapura pa ako. O, totoo. Sabi ko na, Ambassador, I'll have to look for the money. I'll go to Congress. Because we just cannot get the money from nowhere. And, no, never mind. You pay when able. Russia, anong sinabi ni Putin? We have everything you need. You can get it. Di sinabi ko sa mga Amerikano, no more, I will not buy from you. Why? Do not like you, and besides, Russia told me, buy one, take one. Pero hindi, God. Sinabi ko lang para pang ano. Hindi naman mo kailangan ng armas. Bakit? Gagamitin ko lang, patayin ko yung kapwa ko Pilipino, mga NPA. Tsaka yung mga NPA, tumahimik na kayo dyan. Pero every time I sign anything that buys a bullet, I always think that either it's used against the Moro na Pilipino o mga NPA. Kaya ako, di masyado ako, istorya na lang tayo. So we're talking with the NPAs. Wala nang gera ngayon. Wala nang gera sa Luzon. No more. Because there's an ongoing talks. Sa MI naman, they have agreed to talk. Si Noor naman sa he wants it separate. But it has stopped. Ang nandyan ngayon yung Maote, yung parang nag-edge ng allegiance sa ISIS. And that is a problem. And hulo doon sa mga Abu Sayyaf. So nandito man si classmate ko, Brad ko pa to sa Prat. Sabi ko, tapusin mo yan ang gera doon. Mag-sacrifice ka. Ikaw ang magpapako sa krus doon. But I know that he's good. He's a good negotiator. Classmate ko talaga yan. Brad ko pa sa Prat. So yun ang story. Economy, it will improve. It will improve by itself. Kita mo mga negosyante kausap ko. Ang sabi lang kasi sinisiraan ako ng Amerikano, yung iba na si Alisan raw kay independent policy. That has nothing to do with your money. I don't intend to get it. You can go in. I can guarantee you your return of investment. Dalhin mo balik sa inyo. And that's business, sabi ko. And I encourage everybody. At marami naman yung iba na napaniwala itong mga unggoy na to. Utang. Kaya sabi ko, do it to some other presidents, not me. Hindi ako papayag ng insurance. Mabubuhay tayo. Para sigurado, mag-overtime kayo hanggang umaga. Anyway, I'd like to thank you all from the bottom of my heart for contributing to the economy. And I will assure you, corruption will stop. Talaga stop. Stop na. When you, look, kayo bang mga Pilipino, learn to be assertive. May fire out ako ngayong dalawa. Pag uwi ko ngayon, mayroon akong sabihin na talagang paalisin ko. Mga taas na opisyal, maalaman na ninyo. Learn to be assertive. Sinabi ko na sa inyo na lahat talagang hinigpitan ko. Kunting pagkamali lang, even a whisper. Do not do it because baski na bulong lang. Either magsugal pa ako kung hindi totoo o hindi, o paalisin na lang kita. The better practice is, if I am in doubt, you go. Huwag na ako baka hindi totoo yan. Ngayon, kayong lahat, nagtatrabaho kayo. Sa labor, I want online na. And they're going to perfect it next year. Online na
Magpunta na lang kayo doon, bigyan kayo ng date. Ayaw kong makita ang Pilipino nagpipila. O kung mayroon man, ganito ang sabi ko. Pagdating ng Pilipino, pupunta ako ng Singapore, anong gawin ko? And you will be given a shopping list. Ito. Birth certificate, ganon. Sabi ko sa kanila, ibigay mo yan. Do not add or take away anything there. Kung 1 to 7 lang yan. And give him a plastic slip. Be back, tapos tumingin kayo sa utang ng laki ng gastos ko dyan sa computer na yan. Gamitin nyo yan. Ang workload namin, sige, balik ka dito next week. 3 o'clock in the afternoon, makuha mo na. Ngayon, kung hingian kayo yung mga lupa ninyo, kasi kayo nagbibigay. You create a sin. Magbastos ka doon. Huwag kang matakot. Basta malaman ko, wala yan. Sabihin mo, ano? Sabi ni Duterte, bastosin raw kita pag hiningian mo ako. Bak ka matakot, demanda. Putang ina ka. Gusto mo sipain pa kita dito. Gusto mo? Huwag kayo magpaloko ng mga kurap. Pag hiningian kayo, tsaka pag-uwi din nyo ngayong Pasko, ngayon sila, magtingin lang. Pero they are not allowed to. Pag magkuha ganong kunin, hindi yan iyo. Sabi ni Mayor lang kasi ang tawag. Gusto ko tawagin ninyo ako Mayor lang. Ayaw ko yung presidente. Mayor lang. Pag hindi Mayor, hindi ko kayo, next time, isnabin ko na kayo. Harapin ko na lang mga Indonesian, pati Mayor lang, Mayor. Kasi mas maganda pakinggan, Mayor. Hindi, ayaw ko lang, Presidente. Yan. So I said, I have to go. Lilipad na. Going home na ako. Pero, di ba makikita? Kaya mga taga Davao, but if you happen to pass by Davao, itong hindi ka makapasok sa bahay minsan kasi sa isang kanto, sa Doña Luisa ako, yung Teacher's Village noon yan eh. Pagpasok mo, mayroon na dyan. Tapos isang kanto mayroon. Sabihin mo, alam mo, sabihin ni Mayor, pag hindi mo papasukin, kunin ko yung baril mo, barilin kita. Sabihin mo lang na magradyo ka lang. Kami yung tiga Singapore na sabi ni Mayor, ang regalo yung mga pabango. Wala ako, ngamoy na. Kung ano lang, kung ano-ano, huwag masyado mahal. But be assertive. Yun talaga ang kulang ng Pilipino. Huwag kang magpaluko. Kasi kayo nagpapaluko eh. Pagbigay ng gano'n, magbigay daw tayo ng... Balikan mo ko agad. Hingihan mo ako? Punta ko kay Mayor. Alam nila. Sabi ko, pag may nariyan ko, pupuntahan ko kayo. Sipain ko kayo sa maraming tao. Tadyakan kita lang kita. Ginagawa ko sa Davao noon yan. Either sampal o tadyak ang abutin mo sa akin. Ito naman taga Davao. Kaya assertive ka. Basta niluluko ka noon sa atin. Huwag dito kay na. Doon ka sa... Doon sa atin lang. Learn to be assertive. Yan pinupwersa mo ang iyong karapatan. Kung lukuyin ka dyan sa polis, gano'n, putang ina mo, huwag mo akong lukuyin, Sabi niya, huwag mo lang daw, ang babae, huwag daw dito saktan na polis, kaya hindi daw sila marunong.
mag-away. But anyway, if you get my cue properly, when you are in the right, stand your ground. Pag magkuha-kuha dyan sa bag, maghingi, mayroon ba tayo? Lahat papuntang taxi driver. Tingnan mo yung number, pagsakay, tingnan mo. Anyway, sabihin mo, pagka yung niluloko ka, sabihin mo, mga driver, ayaw ko Pero galing ako Singapore, bago siya umuwi para Davao noon, nabi talaga niya. Pag niloko kami mga returning, pati yung police magparking, magpara-para. Tignan mo. Pagka gano'n niya, magpara-para sa highway, mawalaan ng trabaho yan. Kung hindi ka babaril, totoo. Pag ako ang pinainit ng ulo mo, marami na akong napatay. Pag-ibig. Wala na akong girlfriend. Pinatawad ko na silang lahat. Pinatawad ko na sila sa kasalanan nila sa akin. Sabi ko, matanda na ako. So again, before I forget, it's Christmas time. Merry Christmas. Happy New Year. Sana you'll have a safe Christmas. Again, I said, ang slogan niya, huwag na yan politiko. Hindi naman ako pwedeng tumakbo. Ay, may likod ba? Be assertive of your right. Yun lang. Kasi wala dito, sabihin mo, huwag kayo magpaloko yung mga putang ina yan. Sabihin mo, putang ina. Ako nagasweldo sa'yo, tapos ganunin mo ako. Diba? Ba nyo alam? Paano ba kinuha mo yung sweldo mo? Pagod namin yan, putang ina ka. Huwag kaming ganunin. And that goes for everybody, the president, down to the last barangay. Okay. Maraming salamat at I have to go, I have to fly. Merry Christmas and Happy New Year. Wala. Ikaw ang pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mataahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo. Para sa tunay na pagbabago. Mr. Girl in the right gown.